Ito yung always na problema natin tuwing bumibili tayo ng battery. Lalong-lalo na kung nagdi-DIY tayo, yung bumibili tayo ng mga per cells, yung 4 na cells na tapos gagawin nating battery. DIY kumbaga. Then lalong-lalo na sa mga pre-made. Lagi nating doubt, baka mamaya napeke tayo or totoo nga ba yung naka-indicate na capacity. Hindi po doubt ha, doubt yung pagdududa. Lalong-lalo kung bumili tayo ng battery, ang taas ng kanyang capacity tapos murang-mura. So doon pa lang magkakaroon tayo ng doubt. Totoo nga ba yung naka-indicate na capacity? Totoo nga bang 4,000 watt hours? So dapat kung solarista ka, may balak ka, nagbi-build ka ng sarili mo, DIY, dapat may ganito kang tools. Ang bili ko dito ay 1,200 pesos pero may mas mura pa yata eh. So ito guys, dapat meron kang sariling battery tester para hindi ka nagdududa palagi. Sospetyoso. Ayan, para makita mo kung totoong yung naka-indicate dito na capacity ay totoo. Ayan. Gaya ko dati ang ginagamit ko inverter. So ang taas ng kanyang ang taas ng kanyang losses. So minamainos ko na lang yun, i-estimate ko yung time. So mas maganda accurate. At siya nga pala mga boss, itong video na to ay hindi sponsored ni Wattcycle. Hindi rin sponsored ng tools na to, yung battery tester or capacity tester. Si battery Wattcycle ay binigay sa atin para i-review. Then hindi naman siya paid kaya masasabi natin yung actual talaga na capacity niya. Then dito, sarili nating bili. So kung sakaling mag-viral, sana nga ang video na to, hindi doon lang tayo susulit. Pero kung hindi naman, hindi. Ayan. Pero kung sakali, ganito na lang. Kung bibili kayo yung nandyan sa description na link ng pinagbilhan ko, di doon tayo kikita. Pero hindi siya sponsored. So ganun na lang para magdire-diretso, tuloy-tuloy yung pagre-review natin ng product. Pagte-testing kumbaga. Then paghahatid ng totoong information. Okay? So ito siya guys. So kung may mga battery kayong binili, pwedeng-pwede siya. Kahit anong battery. Huwag lang siguro sa masyadong mataas kasi ang range lang dito ay 30. So yung mas mataas ay hindi pwede. Pwede bibili tayo ng pag sakali mag-viral. So dito sa loob ng box, meron siya isang box. Tapos yung mismong battery tester, capacity tester. Tapos meron siyang ganito, adapter. Yun lang, wala na. Yun yung pinag-test ko sa capacity ni Wattcycle. Inverter sana ang gagamitin ko pang test dito kay Wattcycle. Kaya lang 70% lang yung accuracy niya kasi yung kakainin ng inverter yung kanyang tawag dito yung DC-DC converter niya. So malaking losses. Maraming kakain kumbaga. So kapag ganito ang gagamitin kasi, yun lang parasitic transistor lang dito ang kakain. So yan lang guys, yung parasitic transistor ang kakain sa laman ng battery. Or parang yan, dummy load kumbaga. Tapos yun yung emitter ng device na papaanda rin ng supply. So ito yung magpapaandar sa blower, lahat-lahat yung circuit. Tapos yung load or yung kakainin ng battery ay dito lang siya. Yan lang, transistor na yan sa kanyang source at drain. Kasi nga MOSFET to eh. Okay, so para sa akin, accuracy nito ay 99.9999. Parang ganon. So yan lang guys yung kasama sa loob ng box. Yung mismong capacity tester, yung power supply, then yung kanyang adapter. Yung wire, kayo na mag-DIY. Kung anong klase yung itetest ninyo, mag-DIY na lang. Pasensya na kayo guys kasi nga sinipon ulit si Wadilasag. Mahinang tao. So dito tayo sa capacity tester. May nag-request kasi na i-review natin. Wadilasag review mo naman yung iyong capacity tester. Pasensya na kayo guys, masyadong madaldal si Wadilasag. Ganyan talaga pag YouTuber ka. Dapat madaldal ka. So dito yung kanyang supply input. Dito natin isasaksak yung power supply. 12 volt po siya. Iyon. Tapos dito pag nilagyan natin ng battery dito yung itetest natin, kunyari hindi niya mapapaandar ito kasi nga direct siya dito sa parasitic transistor. Tapos sa kanyang mga meter. So magpapaandar lang talaga dito yung kanyang 12 volt na input. Meron siyang buzzer dito, tapos yung supply ng kanyang automatic kasi to. Pag mababa itetest natin, hindi siya andar. Pag mainit, automatic siya guys. Then dito yung input ng
itetest nating battery, kumbaga. Tapos meron siyang sensor, temperature sensor. Kung sakaling may test tayong battery ng kanya na cells, iligay natin para kung mainit, titigil siya para iwas sunog. Okay, so yan guys, simpleng simple. Meron siyang 4 na button, plus, set, negative, then on and off. Positive, negative. So tumunog siya. So dito yung kanyang input para sa battery. And may dalawang choices dito kung gusto natin mag-test ng ampere lang, dito lang, yung positive at negative. Dito rin kung gusto natin mag-test kasama yung volts, positive at negative. Meron sa indicator eh. And ang nagustuhan ko dito, malaking display. So maraming character yung makikita mo dito. So kung gusto mo kasama yung volts, i-jumper mo lang ng ganyan. Kung ayaw makita yung volts dito at naiirita ka, di wag mo ilagay. Okay, so dito sa kanyang display, makikita yung ampere. So yan, 10 ampere kunyari. So dito support siya ng 20 ampere. Pero pag 12 volt yung tinetest mo, hindi pwede, hanggang 135 lang yata. Pero pag cell lang, yung 3.2, kaya niya hanggang 20 ampere. So kapag nilagay mo naman at naisagad mo, automatic na magpo-fault siya, walang sunog. Tapos dito naman yung voltage, yung pula. Dito naman yung current kung nagtetest ka na. Tapos yung power, watts. Yung energy, watt hours. Kailan kasi dito ang ayaw ko, hindi siya supported ng 4 digit. Nagre-reset siya kusa. Ang kuhan ko na lang dito, ang habol ko na lang dito yung capacity. Eto. Tama. Sa bagay, hindi naman nang supported dito yung capacity niya ng 4 digit. So yun ang bantayan ninyo, kasi magre-reset yan sigurado. Then yung resistance, ito yung on off. Yon. Tapos setting, constant current, constant resistance, constant voltage. Dito yan eh. Long press pa yan. Ayun o. Constant voltage, constant power, constant resistance, constant current. Okay. Tapos yung kanyang protection. Ayan, over power, over current. Ang maximum lang niya ay 150. Protection niya ay 20 ampere, 150 watts. Tapos yung kanyang voltage dito, gusto natin i-set ng 10 yung kanyang cut off. Okay, then time. Kung gusto natin time limit, pwede. Kung gusto natin open time, hindi natin i-set. Okay, sa likod, wala na. Ito yung kanya MOSFET. Okay. Yan. Tapos, yung isa dito. Okay, so dito sa machine ay dapat, kung bago pa yung machine niyo, dapat i-reset niyo. So punta tayo dito, long press natin ito. Iyon. Tapos punta natin sa, ang maximum voltage lang yata na pwedeng i-test nito ay 30 volt. Okay, continue lang tayo. Punta tayo sa reset, then volume up. So na-reset na natin, ibig sabihin nag-adapt na yung dito, yung voltage at voltage dito. Minsan kasi error yan, lalo kung bago. Okay. So, punta tayo dyan. Punta natin sa English. Iyon. Then, punta tayo sa exit. Yun. Okay. So, ayan guys. Accurate na yung kanyang voltage. Okay. So, iset natin yung kanyang kaya niya lang sa 12 volt ay dito. 12 volt ay 10 ampere or 10.5. So ngayon ay setting na tayo. So dito guys, ang kaya lang i-test nito, ang hirap talaga pag sinisipan ka. Ang kaya lang i-test na ampere dito sa 12 volt ay 10 ampere. So set natin. Yan, 10 ampere or 10.5. So punta natin doon. Yan, 10.5.
Pero pag yung cells, yung kumbaga 3.2 or 3.7, yung mga cell lang individual, kaya niya hanggang 20. So dito, nakaset na siya, wala nang iba, constant current kung gusto natin lipat. Yeah, so hindi naman, bahala na yan. Okay, so okay, so pwede na. Pindutin na natin yung on. Iyan. Okay, so ongoing na siya. Kung talagang mainit siya, lalakas pa yung blower. Okay, so stop natin. Ganon. Subukan natin itaas. Ito, itaas natin hanggang 20. So, ganyan yung lalabas. Ang maximum lang niya talaga 150 watts. So, available lang yan kung sakaling isang cell lang yung ating itetest. Pwede na 20 ampere kung yung kagaya ng pinagtetest ni Sir Renz. Solarens pala. So, yung gano'n, meron siya yung malaki, yung parang amplifier yung kalaki niya. So, kaya na hanggang 20 ampere o mas mataas pa. So, ito kasi budget lang. Iyon. Subukan natin na hanggang 60. Kaya hanggang 60. Taas pa natin. 70. Kaya. Nag-stick lang ako sa 10.5 eh. Ba? Kaya. 11, kaya pa kaya? Kaya pa lang ng 11. Sinubukan ko kasi noon ng 11, tumigil siya. Ibig sabihin, hindi niya kaya. Pero mas maganda kasing sarado eh. 11.5. Hindi na kaya. Okay. Hindi na kaya. Ilang watts na ba yan? 146, 47. Okay, so subukan natin doon sa ating EcoFlow. So, dito natin susubukan kay EcoFlow sa kanyang cigarette lighter outlet, 12 volt. Then, power on natin. Pasensya na guys, so much muffled na yung aking sounds. Importante yung detail lang. So, yan guys, 12.7. Ganda sana kung touchscreen. So, nakaset ng 11.1. Subukan natin. Up! Siya nga pala. Ito ay, ang maximum lang nito ay 10 ampere. Tama ba? Yes, it's a 10 ampere dapat. Stick lang tayo doon para di ba zero. Okay, zero. Okay, then continue. Ayan, so umilaw na doon. Ibig sabihin, we're drawing na 10 ampere na current from DC. So mas maganda lang kasi pag DC yung gagamitin natin, mababa yung losses compare sa AC. Kasi kakainin yung conversion rate, ano pa yung kakainin ng inverter, yung mga device niya. So mas mababa lang kasi. When it comes to, mas maganda naman kung direct sa battery. Ito kasi ay dumaan pa sa circuit niya eh. So, kung sakaling gusto nyo bumili ng ganitong tester para sa mga build nyo or DIY, ilalagay ko po sa description box. Ayan, sa konting commission natin sa mga nilalagay nating link, dahil kasi hindi naman siya sponsored, laking tulong na po yan kay Juan Dilasag para magdire-diretso yung ating trabaho sa ating pag-review ng mga product. Alright, so maraming salamat sa inyong panonood sa video ni Juan Dilasag and see you next time. Ingat-ingat! Ingat sa sipon. Hey. Nadali tayo dahil nga ang lamig, biglang maaraw, biglang dry yung hangin. Mararamdaman mo kasi pag saturated yun, but dry na malamig, mainit na di mo mawari. So doon tayo nadali tapos naambunan pa tayo. Siguro yung yung dito yung pag-test ko ng battery. Labas-pasok ako, mainit doon sa room, tapos biglang labas ako, malamig, umaambon. So doon tayo nadali sa pag-test natin paglabas-labas. Nalayo kasi dito eh. So ingat-ingat, iwas sakit.